Guys, nagtitingin-tingin ako sa comment section ng channel ko and chinecheck ko yung yung mga online lending apps. Like Mabilis Cash, yan. Especially Mabilis Cash. Tapos, marami ako nakikita na sabi nila, okay si Mabilis Cash, nakapag-loan ako, mababa ang interest. It got me thinking, mababa ba talaga ang interest niya o wala lang talagang access ang karamihan sa formal financial institutions? Kasi, come to think of it, online lending app pa rin siya and mataas talaga ang interest niya, lalo na per day. So, naisip ko, ano-ano ba yung mga reason kung bakit umuutang ang mga tao sa online lending app? O kahit hindi online lending app kahit yung sa mga loan sharks talaga. Alam nilang loan sharks, alam nilang ola to na may malaking interest, pero umuutang pa rin sila doon. So, ito yung mga nakita ko na possible reason kung bakit despite of higher interest rates, despite higher service charges, despite out of norm collection practices, nangihiram pa rin ang mga tao sa kanila. So, if you want to know kung ano-ano to, well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so yung mga tao guys, hindi natin sila masisisi kung bakit kahit alam nilang mataas na yung interest na pinapataw ng isang online lending app or kahit napakaikli ng terms o mataas ang service charges nila, napipilitan pa rin talaga silang manghiram dito sa mga online lending app na to. And bakit nga ba? So, nakapag-isip-isip ako sa tulong ng research sa internet and sa tulong din ni ChatGPT, ito yung mga nakita kong mga rason. Unang-una kaya nangungutang ng mga tao sa mga loan sharks, sa mga online lending apps is dahil merong urgent financial needs. Urgent, pwede maging emergency yan, may nagkasakit, o bigla na lang mapuputulan ng kuryente, etc. etc. Kahit na anong type ng emergency yan, kung wala ka talagang hawak na pera right now, mapipilitan kang kumagat sa mga loan sharks o sa mga online lending app na napakamatataas ng interest. It's a human nature talagang kapit sa patalim. Pero syempre kung hindi naman emergency yan, tipong mapaghahandaan mo na for example, tuition for the next school year, meron ka pang oras na makapaghanap-hanap ng mas okay na pangungutangan. Pero yun nga, kung biglaan, urgent, well, talagang napapakagat tayo sa mga loan sharks o sa mga online lending app. Number 2 reason, hindi naman lahat pa ng lugar dito sa Pilipinas ay naaabot ng mga bangko. Ayan. For example na lang sa probinsya namin, sa Pangasinan, sa Anda, Pangasinan. Iilan lang ang bangkong makikita mo sa bayan. At sa bayan pa. Kung galing ka ng baryo, pupunta ka ng bayan, mag-travel ka pa ng 30 minutes to 1 hour para lang makapagbangko. So ikaw na nasa baryo, hindi ka rin makapag-build ng credit score mo by banking. Kasi might as well, hawakan mo na lang yung pera mo instead na pupunta ka palagi at magbabangko. So wala talagang access ang karamihan sa formal banking to build your credit score. And isa pa dyan, kung may access ka sa mga banks, may chance din kasi na mapapautang ka ng mga bangko na yon. Pero dahil nga hindi ka na nagbabank, well, lumiliit yung chance mo na makautang sa formal bank, sa mga bangko. Number 3 reason, ito kahit nandito ka sa urban area, malamang rason mo to kung bakit ka umuutang sa mga loan sharks o sa mga online lending app. Ito yung mababa yung credit score mo. Ayan. Never kasi nating napag-aralan yung kahalagahan ng credit score. Hindi ko alam Kahit nung college ako, wala akong maalala na pinag-aralan namin ng credit score. Well, ako ay business management na graduate. So, kahit papaano, under finance na subjects, dapat nadidiscuss yung credit score. Pero, wala So, hindi ko alam kung bago lang ba ang pagpapatupad ng credit score at during na time na nag-aaral ako, around 2002 to 2005, hindi pa ganun na-establish yung credit score sa Pilipinas. So, if that is the case, then hindi nakikita ng mga tao talaga ang kahalagahan ng credit score. Well, ako nagkaroon lang naman ako ng kamalayan or knowledge about credit score nung napasok ako sa call center And then, yung call center na yon ang hawak namin ay collection account. Meaning, yun yung mga tumatawag sa mga customer para magpaalala, okay, hindi ka nakapagbayad, magbayad ka na. Pero ang account namin hindi local.
So, credit card sa ibang bansa, yung tinatawagan ng mga agents. Well, reporting analyst naman ako noon, hindi naman ako agent, pero nakikita ko yung kalakaran sa collection. That's why nalaman ko ang kahalagahan ng credit score. So doon ako nabigyan ng kamalayan. Siguro it's around 2009 na 2009-2010 nung na-under ako sa isang collection account. So mahalaga ngayon, lalo na ngayon guys, na mabigyan nyo ng pansin ang inyong credit score. Hindi pwedeng, kaya ko na, hindi ko nabayaran yung credit card ko. Hindi naman ako mangungutang. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyayari in the future. Baka kailanganin mo na mag-loan ng bahay. Sira na yung record mo. So, mahihirapan ka ng umutang sa mga banks kapag nasira ang inyong credit score. So, number 4, no collateral. So, there are loan products sa mga banks na nagre-require ng collateral. So, most na nadidiscuss natin dito sa channel ko ay mga unsecured loans, meaning walang collateral na kapalit, only the promise to pay. But there are instances na minsan maglalabas ka ng post-dated check, which is, yan yung kalakaran talaga sa mga banks. And mahirap mong takbuhan yan dahil pag nag-bounce yan, patay ka. Yung mga unsecured loans, yan, na na-discuss na natin, hindi naman kailangan ng collateral niyan. Pero, there are loans such as housing loan, auto loan yan, wherein naka-collateral yung house or yung sasakyan na inutang mo. And also, kunyari, kailangan mo ng cash, mas madali rin kasi na ma-approvean ka ng loan kung meron kang eco-collateral. Kaya nga, hindi naman lahat ng tao ay may property, may sasakyan para eco-collateral eh. Thus, nababawasan yung chances ng approval ng loan mo with formal banks. Kaya, sino pa ba ang makakatulong sa inyo? Kundi yung mabilis magpautang, which is the loan sharks and online lending apps. Okay, number 5, quick approval process. There's no denying that online lending apps are fast to approve. As in, ang bilis nila mag-approve, parang system-generated yung approval. And syempre, there are instances na since system-generated, auto-reject din minsan. Pero let's concentrate dun sa nauna, which is the quick approval process. So, within 5 minutes, makukuha mo na yung result ng loan mo with online lending apps. Versus sa mga formal banks na pinakamabilis na dyan is 1 to 3 days. And yung iba pa, umaabot ng 1 linggo, 2 linggo. Meron pa akong alam na bank, 3 weeks yung approval niya ng personal loan. And that's a personal loan lang hindi man lang siya housing loan or auto loan. Pero guys, ito lang din, ma-share ko, kapag may collateral ka, mabilis naman din ang approval. Maabot lang din yan 1 to 2 days. If I remember it correctly, nung nag-auto loan ako, parang nagpasa ako ng umaga, in the afternoon, may nakuha na akong result na na-approve yung loan ko. It really depends din kung meron kang eco-collateral. Pero overall guys, si online lending app talaga, kahit mataas ang interest niyan, mabilis mag-approve. Number 6 is lack of financial literacy. Anong ibig ko sabihin? Hindi lahat ay aware sa pasikot-sikot tungkol sa finance or sa pagpapautang, sa terms, yung mga ganyan. Like, di ba, dinidiscuss ko dito na nagko-compute tayo ng APR, that's annual percentage rate. Ano ibig sabihin nun? Na yung loans natin, dapat nakikita natin yung interest rate niya na naka-APR at hindi naka-daily, monthly. Because isa yun sa requirement ng batas na kapag magpapautang ka, kailangan mong ipakita yung annual percentage rate. Yung tipo mga ganun ba? So, madali kang maloko ng mga online lending app kasi sasabihin nila 0.49% per day lang. Kung ikaw na nga naman talaga isipin mo, less than 1% lang babayaran mo. Kahit mag-compute ka, kala mo makakamura ka kasi magkano lang, 11 pesos lang per day, di ba? Pero, hindi mo nakikita yung bigger picture na pag pinagsama-sama mo yung per day na yan, aabutin ka ng 180%, yung mga ganyan, 150% na interest rate. So, I am thankful na nabigyan ako ng platform ni YouTube na ganito to share my knowledge sa inyo. Kasi I understand na hindi naman lahat na pag-aaralan sa school when it comes to our finances. Number 7, easy access. Kailangan pa ba natin pag-usapan yan? Ang mga online lending app naman na hinihiram nyo is through the cellphone lang. So, hindi na siya katulad ng pagpupunta ka ng bank, mag-a-apply ka, mag-fill up ka ng application form, magsasubmit ka ng requirements. Hindi na siya katulad ng ganun. Lahat ng application mo, registration, and pati disbursement ng funds ay through your cellphone, di ba? Napaka-easy access. Hindi mo na kailangang magbiyahe from your barrio papuntang bayan para mag-file ng loan. Ganon ka-easy ang access sa mga online lending apps. Number 8, very, very minimal requirement. Meron dyan na talagang one government ID lang kailangan,
makakapag-apply ka na ng loan sa mga online lending apps. Pero syempre, kailangan mo ng smartphone and ma-install mo yung application nila. Versus yan, kapag nag-apply ka talaga sa formal banking, sa formal financial institution na madaming requirement, o ano ba yung mga kailangan nila? Usually, 1 to 2 valid government IDs, COE, ITR, o kung business ka, certificate of registration, mayor's permit, yung mga ganun. So, ang dami, di ba? Parang pagkukumpleto pa lang, dito na lang ako sa online lending app. So, yan kadalasan ang mentality ng nangungutang sa mga online lending app. Okay, number 9, lack of savings. So, syempre, kaya ka nangungutang kasi wala kang pera. Bakit ka wala kang pera? Dahil hindi ka nakakapag-save. Hindi ka nakakapag-create ng emergency fund mo. Kung meron kang emergency fund, usually yung fund na yan can help you last for 3 to 6 months na nawalan ka ng trabaho or nawalan ka ng pera. Pero dahil hindi nga natin napaprioritize ang pag-iipon, dahil wala tayong enough financial literacy, talagang ang unang instinct kapag problema ka tungkol sa pera ay mangutang. And sino pa ba? Only Ola. Last but not the least is unemployment. Okay. So, syempre dahil wala kang trabaho o pinagkakakitaan, talagang nandyan na yung tapal-tapal system. Kunyari, let's say na lang, nawalan ka ng trabaho, monthly ka namang may binabayarang mga bills. Hindi naman nawawala yung bills na yan, laging nandyan yan. So, ano pang gagawin mo kung hindi mangutang? Paano kung nautangan mo na lahat ng mga kamag-anak mo? O ano pang susunod? Dun sa easy access, dun sa easy requirement, which is si online lending app. So basically, yan yung 10 bagay na naisip ko at tinulungan din ako ni ChatGPT dahil dyan. Tama nga naman ang sagot ni ChatGPT rin. Basically, applicable naman yung mga information na yan din sa kalagayan natin dito sa Pilipinas. Pero, yan. Siguro, ang ma-highlight ko dito is kailangan magkaroon tayo ng financial literacy and magkaroon ng program ang government natin para sa financial inclusion. So, yung dalawang yon. Kapag nagkaroon kasi ng financial literacy ang mga tao, alam nila kung ano yung mga ipaprioritize nila. And then may program ang government natin na financial inclusion, meaning kahit na maliliit na tao lang na hindi ganong nagtatrabaho or walang trabaho, na mabibigyan pa rin ng chance na makautang with the same interest rate na nakukuha ng mga merong access sa formal banking. Sana may natutunan kayo and sana maalis din natin yung stigma sa mga nangungutang sa online lending app. What we can do is to understand them kung bakit nga ba nakakautang sila sa mga online lending app, bakit nga ba ang dami nilang utang sa online lending app. It's because of those factors na na-discuss natin and hindi rin naman nila kagustuhan na nandoon sila sa ganong sitwasyon. For our question of the day, sa tingin nyo, with the 10 reason na na-discuss na natin, ano yung first step na pwede nyong gawin para ma-minimize nyo, if not eliminate, yung pangungutang sa online lending app o sa mga loan shark? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag na Road to 100k sub for your chance na manalo sa ating cellphone giveaway every month until we reach the 100k subscriber milestone. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!